Igan, buong bayan, hindi natin titigilan ang mainit na issue ng bayan na korupsyon sa flood control projects. Ramdam na ramdam ang poot at galit ng sambayanan. Ang solusyon kasi sana lalo pang naging problema. Isa sa mga lugar na dumadaing na mga residente ang Barangay Malis sa Giginto, Bulacan. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila. 2 beses nga akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. Baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yan, daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Di sila naaawa, hanggang leeg. Naglalakad sa karsada dito. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko. Dahil sa mga ginawa nila. Tuwing ika-4 na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Ba't hindi ka maiiyak? Pag-usapan natin yung issue ng bayan dyan, mismo sa Barangay Malis, Giginto, Bulacan, kasama si Ivan. Ivan? Igan, yung nakikita natin yung alin na nagsasalita na talaga naman tagos na tagos yung bawat salita niya, ramdam ng bawat kababayan natin ang kanyang galit. Siya si Nanay Norilyn. Nandito ko ngayon sa tapat mismo ng kanyang bahay. Tulad ng nakikita ninyo, hanggang halos baywang ko na ang baha rito, hindi na bumababa ang tubig. Pero, ang kabalintunaan yan, sa likod ko lang, makikita ninyo yung ginawang flood control. So, ibig sabihin, yung kinokontrol dapat ng mga estrukturang yan, walang nangyari. Walang silbi, ika nga. Kaya naman, maintindihan po natin kung bakit galit na galit si Nanay Norilyn, na ngayon po'y kasama ko. Nanay, magandang umaga po sa inyo ulit. Nag-viral ho kayo, no? Dahil ho talagang ramdam na ramdam ho yung galit ninyo. Opo. Pakilarawan nga po, gaano ba kahirap manirahan dito sa bahay ninyo na talagang pirmi ng may ganitong baha? Ay Ako na naku, po, sir, Nay. sobrang hirap po ang inaabot namin. Talagang sa sobrang hirap po, talagang nakuha kong magalit ng gusto. Kasi po, kagaya po nito, ang lalim ng tubig. Ang mga tao po lumulusong palabas. Ang mga bata lumulusong palabas. Talaga pong sobra ang galit ko sa Nay, mga sandali, ginawa medyo nila. lumalakas ang ulan. Pahiram ng payong. Ayan, yan. Sige po, go ahead. Sobra po talaga ang galit ko. Sana naman po, yung mga taong gumawa nito, sana gawan nila ng paraan kung paano mapapahupa ng konti. Ang hirap na nararanasan namin dito. Hindi lang po ako nag-iisa rito, napakarami po namin dito na sobrang kahirapan ang inaabot sa araw-araw na pamumuhay. Naikwento nyo, nabanggit nyo yung 2 beses na kayo inatake. Kwento nyo nga na, gaano kahirap nung para ilabas kayo nung Nung atakihin ako kayo po dito? inatake, binuhat ako ng kapatid ko na yon. 2 po sila, inilalabas ako. Hindi ko po Sa ganitong alam. baha? Oh, ganito, mas malalim pa po dito ang inabot ko. Oo. Hindi ko po alam kung aabot ako ng karsada, kung mabubuhay pa ako. Sa sobrang hingal po kung paano lumabas. Wala Okay. naman pong rescue na pumapasok dito. Okay. Kasi ang hirap po ng daan. Kaya sobrang mali po talaga ang ginawa nila na Okay. ganitong pahirap sa amin. Sige po. Kaya po dapat pagdusahan nila kung ano yung mga ginawa nila. Okay. Diyan po makikita kung talagang magkakaroon ng hustisya ang mga ginawa nila sa amin. Salamat po, salamat po. Nanay Norilyn, bawat isa po sa atin sa mga panahong ito ay si Nanay Norilyn dahil lahat po tayo, we share the rage, the anger, ika nga, no? Yung lahat tayo galit na galit dahil sa nangyayaring ito. Nay, subukan po nating isangguni itong sitwasyon ninyo. Hindi man sa DPWH, pero baka may magawa ho ang Municipal Engineering Office ng Giginto, Bulacan. Ano? Makakasama rin po natin ngayong umaga si Engineer Arcadio Sulit, ang Municipal Engineer ng Giginto. Engineer, please join us. Ayan. Ayan. Good morning po. Good morning. Ayan. Nako, inulan na ho tayo. Engineer, una-una, ang iniisip po ng mga taga rito, yung flood control na dapat solusyon, siya kung naging sanhi ng lalong pagbaha. From an engineering perspective, tama ho ba ito? Ganun nga ho ba? Tama po, ganun nga po. Tama po iniisip nila dahil ang proyekto po ay hindi ginawa na magkakadugtong ang flood wall. Meron pong mga lugar na nabutas, meron naman pong mga residente na ayaw magpabara ng mga butas. Ito ho, nakikita natin, ayun ho yung flood wall na sinasabi ninyo, no? Is it the proper intervention? Kung kayo ho tatanungin, kung kayo ho nakonsulta man lang, Kung kami ho'y kinonsulta, nag-uusap po kami ng aming mayor.
Sabi ko, Mayor, mayroong mas economical at mas effective na paraan para mapigil ang pagbaha. Ito po yung floodgate with the pumping station. Doon lang po sa bukana ng Giginto River across Poblacion and San Francisco, Bulacan. Yun nga lang, hindi ho kayo kinonsulta, no? Hindi Opo, kayo, kumbaga, kayong taga rito, 37 years ika ninyo na municipal engineer, pero hindi kayo tinanong kung ano sa tingin ninyo ang tamang solusyon. Yes, opo. Dapat po may consultation kasi alam namin kung ano yung behavior ng tubig dito, kailan tumataas, kailan bumababa, at kailan nagsimulang pumasok ang malaking volume ng tubig. Ito, engineer, pakikwento nga ho sa kanila. Kasi ho, nabanggit natin kanina, may 13 flood control projects dito lamang sa barangay na ito. Yes. Pero, ano ho nangyari? Kinumpute ho namin Ito hong team ng unang hirit, in-add ho namin more or less nasa 800 million pesos yung kabuuan ng mga 13 proyekto na yon. Ano ho ang naging resulta ng inyong inventory sa inyong analysis ng lahat ng flood control projects? Dito po sa Barangay Malis, may 13 projects nga po. Unfortunately, yung iba po ay accomplished at yung iba naman po ay hindi po nagawa. Pero Teka, hindi ho nagawa. Ibig sabihin, ghost. yes, opo. Tinignan po namin sa record ng DPWH. Collected siya 100% since 2024. Nung hinahanap po namin, dahil may coordinates naman, madali naman siyang hanapin, wala po doon yung project. Tulad po nung nasa likod natin, ito po ay matandang revetment wall na. Okay. Siguro mga 2018, 2017, nandiyan na siya. Nireleasean uli siya ng pondo, worth 96 million mahigit. Ang contractor po ay Wawaw, pero wala po, hindi po, dapat po mataas na yung wall dyan. Hindi po accomplished, pero collected po. So, yung 96 million, ano ho nangyari doon? Pwede nyo bang sabihin, sa tingin ninyo, anong nangyari doon sa 96 million? Yun po, as per record po ng DPWH ay collected siya 100%. Collected, pero hindi napunta sa Hindi. proyekto. Okay, Hindi po. ganito ho ang sitwasyon ngayon. May ganun na ho tayong isyong tinatalakay, pero habang tayo ho'y nagdedebate, nagagalit, yung mga tao ho'y nahihirapan. Ano ho kaya ang pwedeng gawin ng Municipal Engineering Office Kami para po- ho maibsan naman yung kahirapan ng mga taga rito? Sorry po. Kami po humingi ng paumanin. Ang aming tanggapan po ay pinalabas po. Since nung nag-umpisa po yung Senate inquiry hearing, ay pinalabas po na kami ng tanggapan ng ating mayor. Siguro mo, more than a month na kami naghahanap ng projects, nagbabalidate, whether accomplished or not. Nakita po namin kung ano yung diferensya at kung saan nagkaroon ng problema. Humihingi po ng paumanin ng ating mayor, pero gagawin po ng solusyon. Ang proyekto po yung nasa isip namin ay kinukumpleto namin yung plan at ihahanap namin ng appropriate funds. Kung hindi kakayanin ng local government, hihingi po kami ng advice or tulong sa national government kay Secretary Vince Dizon. Sir, mabanggit ko na rin kanina, nag-inspection tayo dun sa flood control din, dun sa Giginto River. Yes, sir. Ano naman ho ang komento ninyo ron? Yung nakatayo tayo sa tulay kanina, yung kanan bahagi ay Barangay Poblacion, yung kaliwa ay Barangay Ilang-Ilang. Kung mapapansin nyo, yung sa punong tulay ng Barangay Poblacion may floodgate. Binubuksan yun if ever na puno na yung tubig doon sa mga streets. So nakakawala siya. Pag lingon mo doon sa kabila, walang floodgate. So natutulog na yung tubig doon, hindi na makawala pagka may heavy rains na pumasok. So subside na yung tubig doon sa ilog, pero still may tubig doon sa mga landlocked areas. Again, kung ano man yung ginastos sa proyekto na yon, hindi epektibo kasi tinipid at Yes. pinagparte-partehan yung pondo. Opo, at kulang po sa component talaga yung project. Pag tinignan mo, flood wall lang siya. Wala siyang ibang component. Kasi yung objective ng flood wall is to prevent the tide water para pumasok sa lupa. Pero yung rainwater naman ay hindi na pumasok sa mga residential area, hindi naman makalabas. Engineer, moving forward, ano ho yung sa tingin ninyong dapat mabago? Kahit yung at your level. May sinasabi ho ang presidente na dapat magkaroon ng acceptance ulit
ang local government sa mga ganitong proyekto? Yes, yun po ang dapat. Before po, before 2016, 2017, pumipirma ho ang acceptance ng barangay at ang mayor doon sa projects na tina-turnover. Pero nung panahon po na yon, nagsimula pong tanggalin yung acceptance. So hindi po namin nababalidate, wala hong check and balance, hindi namin ma-assess kung nandoon nga yung proyekto o wala. Engineer, maraming salamat Ay, po salamat sa din pagpapaliwanag sa amin at sana nga po ay magawan ng paraan forthwith at as soon as possible time yung paghihirap po ng mga taga rito sa Giginto, Bulacan. At yun po mga kapuso, ang mainit na issue ng bayan. Kayong mga nakiparte sa pondo ng proyektong ito, tingnan nyo, masdan ninyo ang hirap na idinulot ng inyong ginawa sa mga taga rito. Balik po muna tayo sa studio. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,